Welcome to Jane Agency. Ang topic natin for today's video ay how to transfer money from USDT to GCash. Sa mga wala pa palang Binance dyan, ito yung logo niya. Isasend ko rin sa comment section yung link ng Binance para diretso kayo mag-download nun. Yung paggawa naman ng Binance, madali lang, parang GCash lang siya. I-send nyo yung ID nyo, pipicturan nyo, tapos antayin nyo lang din ma-process yung verification, tapos may magno-notify sa inyo kung nakapasa yung ID na binigay nyo sa kanila. Mag-i-email sa inyo yung Binance kapag verified ka na. Parang GCash lang, mabilis lang din. Isang araw lang ata yun, na-approve na ako. Dati pa kasi yun. Ewan ko lang ngayon kung ganun pa rin yung process ng pag-apply or pag-open ng account sa Binance. I-check nyo na lang din. Ito nga pala, kung nagtataka kayo bakit dalawa siya, isa lang yan. Bale yung pagpasok ko sa Binance, may nakalagay kasi dun parang shortcut. Kung gusto ko bang i-shortcut papunta dun sa P2P kung saan ako nagte-trade ng US dollars to GCash. Pinindot ko lang yun, tapos ayan, nag-install siya ng Binance P2P. Pero pag pupunta ka dun sa Play Store or App Store, wala siya. Bale doon lang siya sa loob ng Binance makikita. Maganda siya kasi para pag magta-trade ako, diretso agad ako dyan. Ayan lang yung pinipindot ko, yung Binance P2P. Kung ano yung pinindot mo dyan sa Binance P2P, yun din yung lalabas sa Binance. Parehas lang sila. Para makuha mo yung withdrawal address mo, pindutin mo yung binilugan ko sa taas. Pag pindot mo nyan, punta ka dyan sa deposit. Pindutin mo yung USDT. Yan lang yung pipindutin mo. Tapos pili ka ng network kung Tron TRC20 ba or BNB Smart Chain BIP20. Price lang naman yan. Kung napili mo TRC20, pindutin mo yun. Tapos ayan yung deposit address mo. Yung may arrow. Ayang box na dalawa. Pindutin mo yun para makapy-paste mo yung withdrawal address mo. Yung withdrawal address natin, hindi yan nagbabago. Permanent yan. Kapag maglalagay ka naman ng withdrawal method mo, punta ka dito. Ayan, sa taas yung bilog settings. Pindutin mo sa baba, payment methods. Ayan yung itsura niya. Pwede mo lagay GCash, Paymaya, GoTime, BPI. Depende kung saan mo gustong i-cash out yung pera mo. Tapos, pindutin mo lang sa baba, add a payment method. Yung may ganito naman sa gilid niya, pwede nyong i-edit yan. Kung may namali kayong number, i-check nyo mabuti kung tama yung mga numbers na nilalagay nyo. Mahalaga yan. Kailangan tugma lagi yung account number nyo dyan sa nilalagay nyo. Ito na yung pag-withdraw natin ng Binance or USDT. Meron tayong 355,000 points. Ang i-withdraw lang natin ngayon, $10. Pindutin mo yung points. Pindutin mo sa baba, withdraw now. Pindutin nyo dyan sa gilid kung gusto nyong palitan. Ayan lang, pindutin nyo yung may arrow. Tapos, i-check nyo lagi itong may reminder katulad yan, attention, GCash, Paymaya, maintenance time. Kasi minsan may mga nagtatanong bakit daw di pa pumasok yung sahod nila sa GCash. Kasi meron tayong maintenance. Yung iba hindi nagbabasa. Ayun, basahin nyo lagi yung announcement dyan. Pero kung wala naman, wala rin yan. Wala rin announcement dyan. Kung wala namang maintenance sa GCash. Pindutin nyo yung arrow. Pili kayo dyan kung saan nyo gustong i-cash out. Ako kasi Binance yung BIP20 yung ginagamit ko. Pwede rin naman TRC20. Pares lang naman yan.
Tapos pindutin mo yung view kung papalitan mo ba yung withdrawal address or manghihiram ka, ganun. Pindutin mo yung withdraw now kapag tama yung Binance mo or yung withdrawal address mo. Itong exchange points for coins, kailangan may 100,000 points ka. Tapos mapapalitan siya ng 92,000 coins. Pindutin mo yung $10. Tapos pindutin mo yung submit sa baba. Pindutin mo yung confirm. Ilagay mo yung password na nilagay mo sa withdrawal address mo. Pag nakalimutan nyo yan, meron din akong vlog para dyan sa mga gustong mag-reset ng password nila sa withdrawal. Pag nalagay mo na yung password, and may lalabas sa yung initiated withdrawal. Yung cash out natin, 1.5 points lang yung service fee. Tapos pindutin mo yung check for details. Pag paying na yung nakalagay, maya-maya andyan na yun sa'yo. Ibig sabihin, pinaprocess na yan ng agent. Ito yung order number mo, yung date and time, tapos yung estimated na papasok daw sa'yo, 560 pesos. Tapos yan na pumasok na sa akin. Ito na successful withdrawal na yung nakalagay. Pindutin natin yung check for details. Withdrawal successful time taken 2 minutes. Yung ano lang dito sa Binance or USDT, wala siyang binibigay na proof. Ganyan lang itsura niya. Tapos kung may questions ka, kung di mo natanggap, yan, pindutin mo lang yung questions sa baba. Bali, ang notification nito sa atin, sa email siya lagi nag-notif. Ayan na, yung email sa taas, i-notif. Kaya sa mga magka-cash out dyan gamit yung USDT or Binance, i-ano nyo muna yung agent na pag-withdrawhan nyo. Kung manghihiram kayo, i-remind nyo muna na hiramin nyo yung withdrawal address nila kasi nga wala tayong proof dito na pumasok na sa kanila. Bali, sila lang makakatanggap sa email nila kung may pumasok sa kanila. Kaya kailangan mag-remind muna tayo kung manghiram tayo ng withdrawal address. Para yun sa mga walang Binance at nanghihiram lang. Pero kung may sarili kayong Binance, mas maganda kasi kayo mismo makakatanggap ng email na pumasok na yung withdraw nyo. Punta tayo dito sa Binance. Ayan, $10 pumasok na. Bali yung 0.25 ko, yung dati pa yan na balance ko. Bali pumasok na yung $10 ko na withdraw. Punta tayo sa punta tayo sa P2P, yung may arrow sa taas. Tapos pindutin nyo yung sell. Yan, makikita nyo yung pinakamataas, dun yung nasa unahan na rate. Ayan, 57.02, 57, ayan. Tapos kung magkano yung cash out nyo, i-check nyo rin kung ano yung nasa available nila. Halimbawa, ayan, limit 100,000, tapos sa kabila 5,000. Kung 500 ka lang, maghanap ka ng 500 na nakalagay dyan na nasa unahan nila. Kasi pag pinindot mo yung 100 dyan, tapos 500 lang naman yung ka-cash out mo, itong 100,000, hindi magpo-proceed yung withdraw mo. Dito naman sa kabila, ayan yung mode of payments nila. Bank of the Philippines, Island, BPI, GoTime. Nakita ko na yung 500 pesos ay ang binilugan ko. Kaso, Paymaya yung mode of payment nila. Wala silang GCash. Hindi ka pa rin makaka-withdraw kasi Paymaya yung gamit nila. Kung may Paymaya ka, di yun yung gamitin mo. Pero kasi sa tutorial natin ngayon, GCash yung gagamitin. So, hahanap pa tayo ng GCash yung
mode of payment. May nahanap na ako na 500 pesos tapos GCash yung mode of payment. Ito siya. Yung 15 minutes nakalagay pala dito sa gilid. Ibig sabihin yan yung maximum time na pwedeng gawin nung trader na pagpapasahan mo niyan. Within 15 minutes, dapat ma-process niya yan. Kapag hindi niya nagawa, makakancel yung transaction nyo. Tapos hanap ka ulit ng iba. Ayan yung estimated time, 15 minutes. Yung iba, 30 minutes, ganun. Ang pinaka-maximum, 59 minutes, 1 hour. Pag nakita mo na yan, pindutin mo yung sell. Pag napindot mo yung sell, yan yung lalabas. Pindutin mo tong may arrow. Kasi ita-transfer mo yung dollars mo sa spot. From wallet to spot. Pag napindot mo yan, pindutin mo tong transfer sa baba. Ayan yung lalabas. Yan. Ilagay mo dyan 10. Yung kanina na winidraw mo. Tapos pindutin mo yung transfer. Confirm yan. Ito nga pala, pindutin nyo kapag gusto nyo mag-change ng GCash. Kung marami kayong GCash na nilagay dyan, pindutin nyo lang yan kung papalitan nyo yung mode of payment. Ayun na, nalagay ko na yung 10. Lagay mo dyan yung 10. Tapos, napalitan ko na rin GCash ko. Tapos, iswipe mo sa baba to place order. Pag na-swipe mo na yan, ito yung lalabas. Pending buyer's payment. Expect to receive payment within 2 minutes. Pero ang minimum niya 15 minutes kanina. Bale, estimated lang yan. Ito yung details mo. 566 pesos yung matatanggap mo. 56.60 yung rate niya. Pindutin mo yung chat sa taas. Yan, pending payment. Nagbibilang na siya 14 minutes na. Kapag may ka-trade kayo, mag-chat kayo lagi. Katulad yan, nag-chat ako ng hi. Para alam nila na inaantay nyo yung pera or andyan kayo, online kayo. Mag-chat lang kayo tapos basahin nyo rin yung announcement nila. Ayan. Yan yung announcement niya. Tapos kapag inano niya na, ibig sabihin, pumasok na daw sa atin yung GCash. Ayan yung itsura niya. May lalabas na dyan sa baba. Tapos dito sa taas, payment received. Pipindutin mo yan. Pero syempre, check muna natin sa GCash natin kung talagang pumasok na yung sahod natin. Ayan na, pumasok na nga siya. Kasi may nag-notify na sa akin. 566 pesos. Tapos, ayan, may email din si Binance na kailangan ko na daw i-release yung crypto niya, yung dollars kanina. Every time na may transaction tayo sa Binance, nag-i-email yun lagi. Yan na nga, pumasok na nga siya. 566 pesos. Tapos dito pala sa baba, i-check nyo lagi yung transaction, i-double check nyo. Ako kasi, din-double check ko talaga eh. Kahit may nag-notify na sa akin, pumupunta pa rin ako doon sa loob ng app. Tapos i-check nyo dyan, ayan. Send money today, 566 pesos. Pumasok na talaga siya. Ayan yung transaction record niya. Ito pala, kailangan natin yan kapag may Binance tayo. Kasi parang password yan. Kukuha tayo ng code yan sa Google Authenticator. Yan yung tawag, Google Authenticator. I-download nyo rin yan sa Play Store. Pagkapindot ko ng payment received sa taas, ayan yung itsura niya. Pindutin nyo lang tong pangalawa, tapos confirm release. Itong pangalawa, ibig sabihin, na-confirm ko na pumasok yung trade ko sa kanya sa GCash. Ito naman sa isa, hindi ko natanggap yung pera. Tapos,
pag hindi mo natanggap, ito yung pindutin mo sa taas. May lalabas dyan na parang customer service. I-describe mo kung ano yung nangyari, ganun. Pero kung pumasok naman to, pindutin mo sa baba. Tapos confirm release. Ayan pala, kakuha tayo ng code. Ayan yung code ko, Binance 308315. Nagbabago yan kapag nauubos na tong timer niya sa gilid. Pabago-bago yan ng code. Ayan yung code na ilalagay ko. Tapos, pindutin ko yung submit para mag-done na siya. Tapos yan na. Successfully sold. Ganun lang kadali mag-withdraw sa GCash gamit yung USDT. Ang kagandahan kasi dito, ano lang siya, mabilis lang, tapos mataas yung rate. Kumpara kapag direct ka sa GCash, ang papasok lang sa'yo 5.18 pesos, ganun. So pag may Binance ka, nasa 50 pesos din yung difference. Malaking tulong din yung 50 pesos na yun. Kaya dito ako lagi nagka-cash out sa Binance. Hanapin sa FB itong page na Jane Agency PH at mag-message para masend yung link ng app. Take note, i-mention mo yung pangalan ng app na gusto mong applyan. Paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel at paki-like na rin ng ating video. Paki-follow na rin sa ating TikTok account. Paki-like na rin sa ating Facebook page. Maraming salamat.